Wala tayong choice, Cynthia. Kailangan nating palabasin na si Friska ang kumuha ng pondo. Masyado siyang mabait, walang maghihinala sa atin. It's for my campaign, and besides, asawa ko naman siya. She's supposed to support me, even if it means taking the fall. Ang boses ni Teodoro ay kasing lamig ng hanging nang gagaling sa aircon ng kanyang library. Bawat salita ay tila isang matalim na itak na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Friska. Nakatayo si Friska sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay naninginig habang yakap ang isang pilak na tray. Sa ibabaw nito ay ang paboritong kape ni Teodoro at ang isang maliit na box ng relos, isang mamahaling regalo na pinag-ipunan niya ng ilang buwan para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal na yung gabi. Ang amoy ng mainit na kape na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ngayon ay tila lason na humahalo sa bawat hininga niya. Pero Teo, what if malaman niya Friska is not a fool? Kahit pa sabihin mong under her name lahat ng accounts ng foundation. Ang malambing na sagot ni Cynthia, ang babaeng itinuring ni Friska na parang tunay na kapatid mula pa noong kolehiyo. Narinig ni Friska ang mahinang hagikik ni Cynthia, kasunod ang tunog ng paglapat ng mga labi na tila ba isang lason na dahan-dahang pumatay sa bawat pangarap na itinayo ni Friska sa loob ng 10 taon. Don't worry, hon. I'll make sure na ang lahat ng documents ay magmumukhang siya ang nag-withdraw ng pondo dahil sa depression. Everyone knows she's been acting weird lately. After the elections, we can just send her to a facility para magpagaling. Sa huli tayo pa rin ang bida. Dagdag ni Teodoro na may kasamang malakas na tawa, tila ba ang buhay ng kanyang asawa ay isang maliit na bagay lamang na pwedeng itapon sa basura. Naramdaman ni Friska ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba may mga bubog na bumabara sa bawat paglunok niya? Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas. Naging parang malambot na kandila sa harap ng matinding init ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. Ang kanyang mga daliri ay tila nawala ng pakiramdam, hanggang sa dahan-dahang madulas ang pilak na tray mula sa kanyang hawak. Walang malakas na tunog ang pagbagsak nito dahil sa makapal na alpombra, ngunit ang mainit na kape ay kumalat sa kanyang paanan tila isang itim na mantsa na sumisimbolo sa kanyang nadumihang katapatan. Ang hangin sa paligid niya ay biglang naging mabigat kasing bigat ng semento na dahan-dahang bumabaon sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, isang panginginig na hindi galing sa ginaw, kundi mula sa isang malalim at madilim na pagkawasak ng kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na hampas sa kanyang tadyang masakit at nakakapanghina na tila ba ang kanyang sariling katawan ay pilit na tinatanggihan ang katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng buhay ay siya ring dahan-dahang naghuhukay ng kanyang libingan. Tumingala siya sa madilim na pasilyo ng mansyon, ang tahanang itinuring niyang kuta ng pag-ibig, na ngayon ay naging isang malamig na kabaong. Ang bawat litrato nila sa dingding ay tila humahalahak sa kanyang kamangmangan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdong humahalo sa kanyang laway. Hanggang kailan ako mananatiling piping saksi sa sarili kong pagkawasak, habang ang mga taong pinatira ko sa aking puso ang pinakamahirap na sining sa mundong ito ay hindi ang pag-iyak sa gitna ng entablado, kundi ang pagniiti sa harap ng taong alam mong dahan-dahang pumapatay sa iyong kaluluwa. Mabilis na lumuhod si Friska sa makapal na alpombra. Pinilit niyang pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay habang pinupunasan ng kanyang mamahaling panyo ang natapong kape. Hindi niya pwedeng hayaang makita siya ni Teodoro sa ganong kalagayan. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging anino hanggang sa mahanap niya ang tamang pagkakataon para lumaban. Sa bawat pagpahid niya sa mansa, tila ba binubura niya ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na marunong pang magtiwala. Hon Friska, ikaw ba yan? Ang boses ni Teodoro mula sa loob ng library ay nagpataas ng balahibo ni Friska. Huminga siya ng malalim,
Itinago ang panyo at ang basag na relo sa bulsa ng kanyang apron at tumayo ng tuwid. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ng lalaking minahal niya ng 10 taon. Maayos ang suot, nakangiti, tila ba hindi ito ang demonyong narinig niyang humahalakak kanina lamang. Sa tabi nito ay si Cynthia, na kasalukuyang nag-aayos ng kanyang buhok. Ang mga mata ay nagniningning sa kataksilan. "Yes, Hon. Sorry, may nadulas lang akong tasa sa labas," mahinang sagot ni Friska. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon kasing lamig ng semento. "I told you you're working too hard sa foundation. You look stressed, Friska. Look at your eyes, parang laging puyat," malambing na sabi ni Cynthia habang lumalapit at hinahawakan ang balikat ni Friska. Ang haplos na iyon ay tila pagdampi ng isang ahas sa kanyang balat. "Don't worry, nandito naman kami ni Teodoro para tulungan ka. Right, Teo?" "Of course. Anyway, nandiyan na sina Presi sa baba. It's dinner time. Let's go," aya ni Teodoro bago idampi ang isang mabilis na halik sa ni Friska. Isang halik na kasing pait ng apdo. Pagbaba nila sa malawak na dining area, sinalubong sila ng mga kaibigan nilang kabilang sa alta sosyedad ng lalawigan ang grupong tinatawag nilang The Circle. Pero para kay Friska, na yon sila ay mga marites na nakasuot ng diamante. Ang bawat bati nila ay puno ng plastik, na tamis bawat puri ay may kalakip na patalim. "Friska, darling, nabalitaan ko ang tungkol sa pondo ng foundation. I hope everything is under control. Mahirap na baka madamay ang kandidatura ni Teodoro kapag nagkaroon ng audit," sabi ni Presi habang humihigop ng mamahaling wine. "Teodoro is doing his best para mapagtakpan ang mga lapses mo, Friska. You're so lucky to have a husband like him," dagdag pa ni Marites habang makahulugang tumingin kay Cynthia. Naramdaman ni Friska ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Alam ng lahat. Alam ng buong lamesa na siya ang ginagawang fall guy ng sarili niyang asawa. Pinapalood nila siyang malunod habang humihingi sila ng dagdag na appetizer. Ngunit sa halip na sumabog dahan-dahang uminom ng tubig si Friska, tumingin siya ng diretso kay Teodoro na nu'y abalang nakikipagtawanan sa mga kasusyo niya sa politika. Sa gitna ng dinner, isang golden moment ang namayani sa isipan ni Friska. Naalala niya ang kanyang ina, isang simpleng labandera na nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng sigaw, kundi sa lalim ng pananahimik habang naghahanda ng sandata. Sa sandaling iyon, ang takot ni Friska ay tuluyan ng naglaho pinalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. "Salamat sa pag-aalala niyo," nakangiting sabi ni Friska sa lahat. "Huwag kayo mag-alala. Sisiguraduhin kong sa oras na lumabas ang resulta ng audit, lahat ng nagkamali ay makakatanggap ng nararapat na parusa, no exceptions." Panandaliang natahimik ang lamesa. Nakita ni Friska ang bahagyang panginginig ng panga ni Teodoro at ang pag-iwas ng tingin ni Cynthia. Alam nilang nagsisimula na ang laro, pero hindi nila alam na si Friska na ang may hawak ng baraha. Matapos ang hapunan, habang abala ang lahat sa pag-inom sa garden, nagpaalam muna si Friska na aakyat sa kwarto. Pagpasok niya, kinuha niya ang kanyang bag na naiwan sa kama. Naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob nito. Pagbunot niya, isang makapal na sobrang kulay kape ang tumambad sa kanya. Walang pangalan ng sender, walang kahit anong sulat sa labas. Naninyinig ang mga daliri ni Friska habang binubuksan ng sobre. Ang mga bank statements sa loob ay hindi sa foundation. Ito ay mga personal account ni Teodoro sa isang offshore bank at ang pangalan ng beneficiary na nakasulot sa bawat transaksyon ay hindi si Friska, kundi si Cynthia. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Teodoro, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. "Anong binabasa mo dyan, Friska?" Ang boses ni Teodoro ay puno ng babala, tila isang hayop na handang sumakmal.
Mabilis na itinago ni Friska ang sobre sa likuran niya, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa bilis ng tibok nito. Nang siya ring nagnanakaw ng aking hininga. Ang pinakamabigat na utang ay hindi iyong binabayaran ng pera sa bangko, kundi ang utang na loob na dahan-dahang ginagawang tanikala upang italika sa isang buhay na punong-puno ng kasinungalingan. Mabilis na isiningit ni Friska ang sobre sa ilalim ng kanyang unan, kasabay ng malalim na paghinga upang itago ang panghinginig ng kanyang dibdib. Humarap siya kay Teodoro nang may pilit na ngiti, bagaman ang kanyang mga mata ay tila nagnaningas sa pot na pilit niyang ikunukubli. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa sa ibabaw ng makintab na sahig na kahoy ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanyang pasensya. Wala hon. I was just checking some old anniversary cards. Naalala ko lang kung gaano tayo kasaya nung binuo natin ang foundation, mahinang sagot ni Friska. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal pilit na hindi nababasag sa harap ng lason na dala ng asawa. Lumapit si Teodoro, ang kanyang amoy ay halo ng mamahaling pabango at alak. Hinawakan niya ang panga ni Friska sapat na ang higpit upang maramdaman ng babae ang awtoridad na matagal na niyang ginagamit bilang kulungan. Friska, kailangan nating maging seryoso. The campaign is bleeding money. At ang tanging paraan para hindi tayo masiyasat ng media ay kung aaminin mo na nagkaroon ng oversight sa pondo ng foundation. Don't worry, sasabihin ko sa lahat na dahil ito sa stress mo. I will protect you as long as you cooperate. Protect me! Muntik nang mapatawa si Friska sa tindi ng uyam. Teodoro, ang pondo na yon ay para sa mga biktima ng pang-aabuso. Yun ang buhay ng mga babaeng umaasa sa atin. At na yun, gusto mong ako ang managot sa perang ginamit mo para sa ambisyon mo. Biglang nagbago ang anyo ni Teodoro. Nawala ang mapanlinlang na tamis pinalitan ng isang malamig na galit na tila nanunuot sa buto. Huwag mong kakalimutan, Friska, na kung wala ako, isa ka lang hamak na social worker sa isang maliit na barangay. Pinulot kita binihisan at binigyan ng pangalan. Utang mo sa akin ang bawat hangin na hinihinga mo sa mansyong ito. Isang pirma mo lang sa confession letter na ginagawa ng abogado ko at matatapos ang gulo na ito. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Binitawan ni Teodoro ang panga ni Friska nang may kasamang pagtulak bago ito lumabas ng kwarto nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Friska na nakatitig sa saradong pinto. Naramdaman niya ang init ng luhang dahan-dahang gumagapang sa kanyang pisingi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkasuklam sa sarili. Dahil sa loob ng 10 taon, hinayaan niyang maging Diyos ang isang demonyo. Kinabukasan sa opisina ng Kalingang Kababayhan, sinalubong si Friska ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga empleyado na dati ay bumabati sa kanya ng may ngiti ay tila biglang umiiwas ng tingin. Pagpasok niya sa boardroom, nakita niya ang mga miyembro ng Board of Trustees, ang kanyang mga kaibigan na seryosong nag-uusap kasama si Cynthia. Mabuti at nandito ka na, Friska, bungat ni Cynthia, suot ang isang mamahaling puting terno na tila sumisimbolo sa kanyang huwad na kalinisan. The board has decided, dahil sa mga lumalabas na discrepancy sa pondo, kailangan naming mag-appoint ng external auditor. At habang wala pa ang resulta, we are asking you to step down as the chairperson. Step down ako ang nagdatag ng center na ito. Binuo ko ito mula sa sarili kong pawis, hiyaw ni Friska. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Friska, darling, it's for your own good. Masyado ka ng emosyonal. Baka kailangan mo rin ng medical check-up. You've been acting very unstable lately, sabi ni Presi, isa sa mga marites na kaibigan niya, habang makahulugang tumingin sa iba pang miyembro. Isang golden moment ang dumaan sa paningin ni Friska. Nakita niya ang isang maliit na frame sa kanto ng kwarto, isang larawan ng unang babaeng sinagip ng center.
Naalala niya ang pangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya hahayaang muling matalo ang isang babae ng mga taong mapagsamantala. Ang hapdi sa kanyang puso ay naging isang matalim na sandata. Kung iyan ang gusto niyo, sige, malamig na sabi ni Friska. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang balikat ay matatag tila isang haligi na hindi kayang tibagin ng bagyo. But remember this, ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong takib niyo gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Habang naglalakad si Friska, palabas ng center na itinuring niyang anak, nakita niya si Teodoro sa dulo ng pasilyo. Nakangiti ito habang nakikipagkamay sa mga donors. Doon naramdaman ni Friska ang simula ng kanyang muling pagsilang. Ang asawang martir ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang babaeng handang manunog ng sarili niyang kuta, mahanap lamang ang hustisya. Pagdating niya sa parking lot, isang bata ang lumapit sa kanya, isa sa mga munting ulila na tinutulungan ng center. Inabutan siya nito ng isang maliit na papel. "Para sa inyo po, Ma'am Friska," sabi ni Lola Berta, "wag po kayong iiyak." Nang buksan ni Friska ang papel, nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito guhit ng isang bata. Ito ay isang listahan ng mga plate numbers ng mga sasakyang madalas pumasok sa mansyon nila tuwing hating gabi. Mga sasakyang pag-aari ng mga pinakakorap na politiko sa bansa. Ngunit ang hindi alam ni Friska sa kabilang panig ng kalsada, isang itim na sasakyan ang kanina pa nakasunod sa kanya. Ang mga mata ng taong nasa loob ay puno ng pagkalkula. Tila ba hinihintay lamang ang kanyang pagbagsak upang tuluyan siyang lamunin? Ang tinakatahimik na bahagi ng gabi ay hindi ang oras ng pagtulog, kundi ang sandali kung kailan ang bawat pader ng iyong sariling kahanan ay tila bumubulong na mga lihim na matagal ng pilit na ibinaon sa limot. Nakatayo si Friska sa gitna ng kanilang malawak na master bedroom, suot ang kanyang silk nightgown na tila isang marupok na baluti laban sa lamig ng aircon. Nakamasid siya sa natutulog na si Teodoro. Ang lalaking dati ay itinuturing niyang sandigan ay mukhang napakapayapa sa ilalim ng mga mamahaling kumot. Tila ba hindi ito ang taong kanina lang ay nagnanakaw ng kanyang hininga gamit ang mga salitang utang na loob. Isang matinding uyam ang gumuhit sa puso ni Friska. Paano ang isang halimaw ay nakakatulog ng ganun kakahimbing? Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na sahig ay maingat at tila isang sayaw ng isang anino. Bitbit ang munting flashlight at ang listahang ibinigay ng bata sa parking lot, nagtungo siya sa kabilang dulo ng pasilyo sa library ni Teodoro. Ito ang kuta ng asawa, ang lugar na madalas nitong ipagkait sa kanya sa dahilang "Politics is dirty for a woman like you." Nanginginig ang mga daliri ni Friska habang hinahawakan ng malamig na trangka ng pinto. Sa dahan-dahang pagpihit niya, ang bawat maliit na tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang malakas na hiyaw sa kanyang pandinig sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Pagpasok niya, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel, mamahaling tabako at ang nakakasakal na presensya ng ambisyon ni Teodoro. Nasaan ang mga resibo, Teodoro? Nasaan ang katotohanan? Bulong ni Friska, sa hangin ng kanyang boses ay pira-piraso dahil sa kaba. Hinalugog niya ang ilalim na bahagi ng malaking mahogany desk. Alam niyang may lihim na drawer doon, isang bagay na natuklasan niya noong nakaraang taon, habang naglilinis, ngunit pinili niyang huwag pakialaman dahil sa tiwala. Ngunit ang tiwalang yun ay matagal na palang naging abo. Gamit ang isang maliit na hair clip, dahan-dahan niyang kinalikot ang lock. Naramdaman niya ang isang bahagyang pag-uga ng kahoy hanggang sa dahan-dahang bumukas ang tago at mabigat na drawer. Doon bumungat sa kanya ang mga folder na may tatak ng kumpanyang pag-aari ng isang kilalang warlord sa probinsya. Binuksan niya ang isa at halos manlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lang ito tungkol sa pondo ng foundation.
Nakita niya ang mga kontrata, mga kasunduan, kung saan ipinapangako ni Teodoro ang mga lupain ng komunidad na kinatatayuan ng center bilang kabayaran sa suporta ng mga armadong grupo sa kanyang eleksyon. Ibinenta mo ang lupa ng mga mahihirap, Teodoro. Ibinenta mo sila. Ang hikbi ni Frisca ay pilit niyang pinigilan ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng mesa hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat papel na hawak niya ay tila nagniningas humihingi ng katarungan para sa mga taong walang boses. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinimulang litratuhan ang bawat pahina. Ang kislap ng screen sa madilim na silid ay tila mga kidlat na naglalantad sa bawat dumi ng asawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang pamilyar at mabigat na tunog ang narinig niya mula sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Teodoro, mabigat, may ritmo at dahan-dahang papalapit sa pintuan ng library. "Anong ginagawa mo rito, Frisca?" Ang boses ni Teodoro mula sa kabilang panig ng pinto ay kasing talas ng isang patalim. Napatigil ang tibok ng puso ni Frisca. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay tila naging isang malaking mansa ng ebidensya sa gitna ng dilim. Wala siyang mapagtataguan. Ang tanghing naririnig niya ngayon ay ang marahas na pagpihit ng trangka ng pinto habang ang anino ng kanyang asawa ay dahan-dahang sumisilip sa siwang ng bumubukas na pintuan. Are you looking for something important?" Dagdag ni Teodoro. Ang kanyang tono ay puno ng nakakatakot na tamis, tila isang manganggaso na alam na nahuli na niya ang kanyang biktima sa loob ng bitag. Nabitawan ni Frisca ang isa sa mga folder at ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa sahig ay tila huling hatol sa kanyang kapalaran sa gabing iyon. "Masyado pa ng maraming alam, Frisca. At alam mo naman ang mangyayari sa mga taong hindi marunong tumingin sa dinadaanan, nadadapa, nasasaktan, at kung minsan, tuluyan ng hindi nakakabangon." Ang boses ni Teodoro ay parang isang malamig na haplos ng bakal sa batok ni Frisca. Nakatayo ang kanyang asawa sa pintuan ng library. Ang kalahati ng mukha nito ay natatabunan ng anino, habang ang suot nitong sutlang robe ay tila isang madilim na pakpak ng isang ibong mandaragit. Mabilis na itinago ni Frisca ang kanyang cellphone sa likuran. Nuwit ang mga papeles na nagkalat sa sahig ay tila mga piping saksi na sumisigaw ng kanyang pagtataksil sa mga mata ng asawa. "Politics is indeed dirty on, pero mas madumi ang pakikialam sa mga bagay na hindi para sa iyo," dagdag ni Teodoro habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa sahig na kahoy ay tila tibok ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ni Frisca. "Akin na ang mga yan, lahat ng kinuha mo." Naramdaman ni Frisca ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit kumakawala sa kanyang tadyang marahas at masakit. Ngunit sa halip na sumigaw, tinitigan niya ng diretso si Teodoro. "Ibinenta mo ang kinabukasan ng mga babaeng umaasa sa atin para lang sa mga boto, Teodoro? Paano mo nagagawa ito?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Teodoro. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang braso ni Frisca. "Ginagawa ko ito para sa atin, para sa pangalan natin. Huwag kang magmalinis." Marahas niya kinuha ang mga folder at mabilis na tinignan ang bawat pahina. "Asan ang phone mo? Alam kong kumuha ka ng litrato." "Wala akong kinuha." Pagsisinungaling ni Frisca, bagaman ang kanyang palad ay basang-basa na ng malamig na pawis sa likuran. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Si Cynthia ay nakatayo dun, suot ang isang manipis na pantulog, may hawak na baso ng tubig at may nakakalokong ngiti sa mga labi. "Theo, darling, bakit ang tagal mo? I told you she's up to something. Masyado ka nagtitiwala sa asawa mo." Hindi na nakasagot si Frisca. Sa isang iglap, naramdaman niyang matinding pag-iisa. Ang bahay na ito na binuo niya sa loob ng 10 taon ay naging isang pugad ng mga ahas.
Sa gitna ng kaguluhan, nagawa niyang makawala sa hawak ni Teodoro at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang kwarto. Nilock niya ang pinto at nanginginig na tinawagan ng kaisa-isang taong inakala niyang hindi siya tatalikuran. Si Elvie, ang kanyang kaibigan mula pa noong pagkabata sa probinsya. Elvie, please help me. May magahawak akong ebidensya laban kay Teodoro. Pupunta ako sa bahay mo ngayon din. Bulong ni Friska sa kabilang linya habang ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Huwag kang mag-alala, Friska. Dito ka dumiretso. Ligtas ka rito. Sagot ni Elvie, ang boses ay puno ng pakikiramay. Mabilis na nagpalit ng damit si Friska at tumalon sa bintana ng unang palapag patungo sa garden. Sa ilalim ng kadiliman at sa tulon ng ulan na nagsisimula ng pumatak, nakarating siya sa maliit na apartment ni Elvie. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang mainit na yakap. Isang golden moment ang namayani ng abutin ni Elvie ang isang lumang locket na pag-aari nilang dalawa noong bata pa sila, simbolo ng kanilang pinky promise na hinding-hindi mag-iiwanan. Naramdaman ni Friska na sa wakas mayroon siyang kakampi. Salamat, Elvie. Ikaw na lang ang natitira sa akin, hikbi ni Friska habang inilalapag ang kanyang cellphone sa lamesa. Nandoon ang lahat ng litrato ng mga kontrata ni Teodoro sa mga warlord. Bukas dadalhin ko ito sa media. Ngunit napatigil si Friska nang mapansin ang kakaibang katahimikan ni Elvie. Ang kanyang kaibigan ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa pinto sa likuran ni Friska. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Elvie. Lumabas si Teodoro, maayos na ang suot, at sa likuran niya ay si Cynthia. I told you, Friska, you can't run from me. Malamig na sabi ni Teodoro habang kinuha ang cellphone ni Friska sa lamesa. Salamat, Elvie. Maasahan ka talaga kapag pera na ang usapan. Napatitig si Friska kay Elvie. Ang sakit na naramdaman niya kanina sa library ay walang-wala sa hapdi ng katotohanang ang taong kasama niya sa bawat pangarap noong bata pa sila ay siya palang nagbukas ng pinto para sa kanyang katapusan. Elvie? Bakit? Ang boses ni Friska ay halos hindi marinig kasing hina ng isang pusong, tuluyan ang nagkakapira-piraso. Sorry, Friska, pero kailangan ko ring mabuhay. Masyado kang idealista para sa mundong ito. Sagot ni Elvie nang hindi tumitingin sa kanya. Kinuha ni Teodoro ang cellphone at marahas na hinila si Friska palabas. Na yung wala ka ng komunikasyon, tignan natin kung paano ka magsusumbong sa mundo. You're coming with us, Friska. At sisiguraduhin kung bukas ang balitang lalabas ay tungkol sa mental breakdown ng asawa ng isang tanyag na kandidato. Sa gitna ng ulan, habang kinakaladkad siya patungo sa itim na sasakyan, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Friska. Sa mundong binuo ng kasinungalingan, mayroon pa bang puwang para sa isang pusong tapat? O kailangan ko ring maging halimaw upang mabuhay? Walang masakit pa sa pakiramdam na maging pulubi sa gitna ng kaharyang. Ikaw mismo ang nagtayo, habang ang mga taong pinakain mo ay siya na ngayong nagtataboy sa iyo sa gitna ng kawalan. Bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ng itim na sasakyan ay tila mga palasong bumabaon sa dibdib ni Friska. Nakaupo siya sa likuran sa pagitan ni Teodoro at Cynthia, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling laylayan. Ang bawat sulyap ni Cynthia sa kanya ay puno ng panunuya. Tila ba isa siyang maruming, basahan na katatapos lang gamitin at itatapon na ngayon sa kalsada. Huwag kang mag-alala, Friska. Ang pasilidad na pupuntahan mo ay napakatahimik. Bulong ni Teodoro, ang kanyang boses ay may himig ng wad na pagkalinga na mas nakakasulasok kaysa sa amoy ng imburnal. Doon hindi mo na kailangan mag-isip ng tungkol sa mga dokumento o sa eleksyon. Magpahinga ka na lang at hayaan mo nga ako ang mag-ayos ng kalat mo. Huminto ang sasakyan sa tapat ng kalingang kababayhan. Ngunit hindi ito ang mainit na pagtanggap na nakasanayan ni Friska.
Ang mga gwardiya sa gate na dati ay yumuyukod sa kanya ng may respeto ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may pag-aalinlangan at takot. Ang balitang nawawala sa katinuan ang asawa ng paboritong kandidato ay mabilis na kumalat na parang epidemya. Dinala siya ni Teodoro sa likurang bahagi ng center sa isang maliit at madilim na silid na ginagamit lamang bilang bodega ng mga lumang gamit. Marahas siyang itinulak ni Cynthia papasok dahilan upang mapaluhod si Frisca sa malamig na semento. "Enjoy your new office, Frisca," nakangising sabi ni Cynthia bago isinara ang pinto. "Diyan ka nababagay sa tabi ng mga gamit na wala ng silbi." Narinig ni Frisca ang tunog ng paglak ng pinto mula sa labas. Ang kadiliman sa loob ng bodega ay naging kasing sikip ng isang kabaong. Niyakap ni Frisca ang kanyang mga tuhod, ang kanyang mga hikbi ay nalunod sa ingay ng kulog sa labas. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naramdaman niya ang isang maliit na bagay sa ilalim ng kanyang palad. Isang lumang manika na naiwan ng isa sa mga batang sinagip niya noon. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng dilim. Hinaplos ni Frisca ang maruming mukha ng manika ang tanging bagay na hindi nagtaksil sa kanya sa gabing yon. "Hindi ako susuko." Bulong niya, ang kanyang boses ay nagsisimulang mabuo mula sa pira-pirasong pagkawasak. "Para sa iyo at para sa lahat ng babaeng pinangakuan ko ng proteksyon, hindi ako pwedeng mamatay dito." Himalang bumukas ang isang maliit na bintana sa itaas dahil sa lakas ng hangin. Gamit ang huling lakas ng kanyang katawan, umakyat si Frisca sa mga nakasalansang kahon at tumalon palabas patungo sa masukal na bahagi ng center. Takbo siya ng takbo sa ilalim ng malakas na ulan, hindi alintana ang mga sugat mula sa mga sanga ng puno hanggang sa marating niya ang highway. Nang hihina dahan-dahang, bumigay ang kanyang mga binti sa gilid ng kalsada. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo nang makakita siya ng dalawang maliwanag na ilaw mula sa isang paparating na sasakyan. Akala niya ay katapusan na niya na baka tauhan ito ni Teodoro na susunduin na siya patungo sa impyerno. Huminto ang isang marang, yang puting sasakyan sa tapat niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng matangkad balot ng isang mamahaling itim na coat, may dalang payong na tila isang reynang bumaba mula sa langit. Ang kanyang muka ay puno ng otoridad, pero may bahid ng misteryo. "Kailangan mo ng tulong, iha?" Ang boses ng babae ay kasing lamig ng gabi, pero may dalang katiyakan. "Ako si Madam Elena, at mukhang pareho tayo ng mga taong kinamumuhian." Tinulungan ni Elena si Frisca na makasakay. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling insenso at lavender ay nagpakalma sa nanginginig na sistema ni Frisca. Inabutan siya ni Elena ng mainit na tuwalya at isang baso ng tubig. "Huwag kang matakot, Frisca. Alam ko kung sino ka. At alam ko ang ginawa sa iyo ni Teodoro Manalastas," sabi ni Elena habang nakatingin sa malayo. Dahan-dahang kumalma ang paghinga ni Frisca. Habang inaayos niya ang kanyang sarili, napansin niya ang pitaka ni Madam Elena na nakabukas sa tabi ng upuan. Isang kislap ng kuryente ang dumaan sa kanyang mga ugat nang makita ang isang maliit na larawan sa loob ng plastic sleeve ng pitaka. Isang lumang litrato ni Teodoro noong kabataan pa nito na masayang nakayakap kay Madam Elena sa harap ng isang simbahan. Napatigil ang tibok ng puso ni Frisca. Ang babaeng akala niya ay kanyang tagapagligtas ay may nakatagong ugnayan sa lalaki nagwawasak ng kanyang buhay. Sino ba talaga si Madam Elena at ang kaligtasang ito ba ay isa lamang panibagong bitag na mas malalim pa kaysa sa nauna? Huwag mong isipin na ikaw lang ang babaeng sinira ng lalaking niyang Frisca. Bago ka pa naging reyna ng kanyang mansyon, ako muna ang naging abo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga salitang iyon ni Madam Elena ay tila mga tipak ng yelo na pumatak sa mainit na sistema ni Frisca.
Napatitig siya sa matandang larawan sa loob ng pitaka. Ang kislap ng mga mata ni Teodoro noong kabataan nito ay tila nanunukso sa kanyang kasalukuyang pighati. Dahan-dahang isinarado ni Elena ang kanyang pitaka, ang kanyang mga daliri na may mahahaba at pulang kuko ay tila mga galamay ng isang nilalang na matagal nang naghihintay sa dilim. Sino ho ba talaga kayo? Nang inginig ang boses ni Friska habang pilit na inilalayo ang sarili sa upuan ng sasakyan. Ang bango ng lavender sa loob ay biglang naging nakakasakal tila amoy ng isang punerarya na binalot sa karangyaan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ako ang unang Friska ng buhay ni Teodoro. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng puhunan ng koneksyon at ng danggal para lamang itapon sa kangkungan nang makahanap siya ng mas batang kapalit na may mas malinis na pangalan. Ako ang sikretong pilit niyang ibinaon sa limot para magmukha siyang perpektong kandidato. Naramdaman ni Friska ang marahas na tibok ng kanyang puso. Ang injustice engine sa loob niya ay muling umugong. Hindi lang pala siya ang biktima, kundi bahagi siya ng isang mahabang serye ng mga babaeng ginamit at itinapon ni Teodoro. Ngunit sa gitna ng awa, sumagi sa isip niya ang isang nakakatakot na hinala. Bakit siya narito? Bakit siya iniligtas ni Elena sa gitna ng ulan? Gusto niyo ba akong tulungan? O gusto niyo lang akong gamitin para makapaggiganti sa kanya? Diretsyong tanong ni Friska, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng pagod at sakit. Tumawa ng mahina si Elena, isang tunog na kasing talas ng nabasag na kristal. Ang talino mo talaga, Friska. Taya ka siguro piniling itumba ni Teodoro dahil natatakot siya malampasan mo siya. Oo, aaminin ko. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa lupa. At ikaw ang may hawak ng susi sa kanyang selda. Ang mga dokumentong nakuha mo sa library, yon ang kulang sa plano ko. Inilapit ni Elena ang kanyang muka kay Friska sapat na upang maamoy ni Friska ang hininga nitong amoy mint at pait. Gagamitin kita at gagamitin mo rin ako. Deal! Bibigyan kita ng pera, proteksyon at bagong pagkatao. Pero sa kapalit, kailangang makuha natin ang bawat sentimong ninakaw niya sa iyo at sa center. Naramdaman ni Friska ang bigat ng desisyong nasa harap niya. Ang pamilyar na boses ni Teodoro na nagsasabing wala kang silbi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang golden moment ang namayani nang tingnan ni Friska ang sarili niyang mga palad puno ng dumi mula sa pagtakas may bakas ng dugo mula sa mga sugat. Ang mga kamay na ito ang nagpatayo ng pundasyon at ang mga kamay na ito rin ang gigibas sa taong nagtaksil sa kanya. Gagamitin niyo ako, sige. Malamig na sabi ni Friska, ang kanyang paningin ay naging kasing tigas ng marmol. Pero siguraduhin niyo, Madam Elena, na sa huli ako ang hahawak ng patalim. Dahil sa oras na ito, hindi na ako papayag na maging biktima lamang. Iyan ang gusto kong marinig. Sagot ni Elena habang muling pinaandar ang sasakyan. Pero tandaan mo, Friska, ang laban na ito ay hindi para sa mga mahihinaang loob. Kailangan mong maging mas masama kaysa sa kanila. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lihim na safe house sa labas ng lungsod. Ngunit habang bumababa sila isang anino sa gilid ng kalsada, ang mabilis na kumuha ng litrato sa kanila. Isang kislap ng lente ang sandaling tumama sa mga mata ni Friska. May nagmamasid. At sa mundong ito ng mga traidor, ang bawat kakampi ay may daladalang lason sa likod ng kanilang matatamis na ngiti. Minsan ang pinakamabisang paraan para manalo ay ang hayaan silang maniwala na tuluyan ka na nilang natalo. Ang wad na kahinaan ay ang pinakamatalim na patalim na maaari mo itarak sa puso ng iyong kaaway. Nakatayo si Friska sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng silid ng safe house. Ang kanyang dating maayos na buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay may itim na bilog sa ilalim dahil sa puyat, at ang kanyang labi ay tuyot. Ito ang mukhang nais makita ni Teodoro, ang mukha ng isang babaeng tuluyan ng nawala sa katinuan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang refleksyon,
Naramdaman ang lamig ng salamin na tila ba malamig na bangkay na ang kanyang sariling pagkatao. Ganyang nga, Friska. Ipakita mo sa kanila ang isang pusong durog. Ang boses ni Madam Elena ay umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Inilapag na matanda ang isang makabagong laptop sa ibabaw ng lamesa. Teodoro is already making his move. Sinabi niya sa media na dinala ka sa isang private wellness center dahil sa matinding depression. He's playing the role of a worried, loving husband while Cynthia is busy redecorating your office. Naramdaman ni Friska ang isang marahas na udyok ng galit, ngunit sa halip na sumigaw isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo siyang magsaya, madam. Habang abala siya sa paggawa ng kwento, abala naman ako sa paghahanap ng katapusan niya. Umupo si Friska sa harap ng laptop. Ang asul na liwanag ng screen ay tumama sa kanyang maputlang mukha, nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang aninong handang sumakmal. Mabilis na sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ipinasok niya ang password ng kanyang lihim na cloud drive, isang drive na matagal na niyang inihanda bilang safety net nung nagsisimula pa lang ang kanyang pagdududa. Doon isaasa niyang in-upload ang mga litrato ng mga kontrata sa mga warlord at ang mga bank statements ni Teodoro na nagpapatunay ng paglilipat ng pondo sa account ni Cynthia. Bawat porsyento ng upload na nakikita niya sa screen ay tila tibok ng puso ni Teodoro na dahan-dahang humihinto. Isang golden moment ang namayani ng mahawakan ni Friska ang isang maliit na gasgas sa kanyang hintuturo, isang sugat na nakuha niya nung mismong siya ang nagpako ng unang karatula ng Kalingang Kababaihan. Ang sugat na iyon ay paalala na ang center ay binuo mula sa kanyang dugo at pawis at hinding-hindi niya hahayaang maging tuntungan lamang ito ng isang politikong amoy lupa. Kailangang matapos ang upload na ito bago nila ako mahanap. Bulong ni Friska, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Once it's on the cloud, it's forever. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Friska ang isang mahinang kaluskos mula sa labas ng bintana. Kasunod nito ay ang tunog ng marahas na pagpihit ng trangka ng pinto sa ibaba. Ang puso ni Friska ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Hindi ito si Madam Elena. Ang yabag ng mga sapatos ay mabibigat at marami. Nandito na sila, sabi ni Elena, na biglang pumasok sa silid ang kanyang mukha ay nabalot ng kaba. Kailangang lumikas na tayo, Friska. Nahanap nila ang safe house. 5% more, madam. 5% na lang. Hiyaw ni Friska habang nakatitig sa progress bar ng upload. Narinig na nila ang pag-akyat ng mga tao sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa huling sandali, bago pa man marahas na bumukas ang pinto ng kanyang silid, nakita ni Friska ang salitang lumitaw sa screen, "Upload complete." Marahas na bumukas ang pinto. 3 lalaking nakabonet at may hawak na baril ang bumungad sa kanila. Sa likuran nila, dahan-dahang lumabas ang isang pamilyar na anino. Hindi ito si Teodoro, kundi ang taong pinagkakatiwalaan ni Madam Elena sa loob ng safe house. Salamat sa mga files, Friska. Ang malamig na boses ng lalaki ay tila isang sampal sa katinuan ni Friska. Masyado kang naging kampante sa bagong kakampi mo. Napatitig si Friska sa laptop pagkatapos ay kay Madam Elena na no'y nakatayo lamang sa gilid at hindi gumagalaw. Ang laro ay mas malalim pa pala kaysa sa inakala niya. Sa mundong ito ng mga anino, ang pinakamadilim na bahagi ay hindi ang kawalan ng ilaw, kundi ang pagtuklas na ang kamay na humahawak sa iyo para sa iyong kaligtasan ay siya ring kamay na dahan-dahang humuhukay ng iyong libingan. Nanigas ang buong pagkataw ni Friska habang nakatitig sa lalaking nasa harap niya. Si Victor ang kanang kamay ni Madam Elena, ang taong nagmaneho sa kanya patungo sa inaakalang kaligtasan. Hawak nito ang isang baril na nakaturo sa kanila, habang ang 2 pang lalaking nakabonet ay mabilis na kinuha ang laptop mula sa lamesa.
Ang asul na liwanag ng screen ay tumatama sa sakim na ngiti ni Victor, isang ngiti na tila isang lason na dahan-dahang tumutunaw sa huling pag-asa ni Friska. Victor, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Madam Elena ay gumaral-gal puno ng hindi makapaniwalang sakit at galit. Ang matanda ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. 15 taon, Victor. 15 taon kitang itinuring na anak. 15 taon na akong pagod sa pagiging anino mo, madam. Malamig na tugon ni Victor ang bose, esay walang bakas ng pagsisisi. Binigyan ako ni Teodoro ng alok na hindi ko matatanggihan. Isang posisyon sa Kapitolyo at sapat na pera para hindi na muling yumukod sa kahit kanino. At ang kailangan ko lang gawin, ibigay sa kanya ang asawa niyang baliw at ang mga ebidensyang ito. Naramdaman ni Friska ang marahas na pag-ikot ng kanyang paligid. Ang injustice engine sa loob niya ay hindi na lamang umuugong, ito ay sumasabog na sa matinding pot. Pinagkatiwalaan niya ang babaeng ito, ang babaeng inakala niyang kapwa-biktima. Ngunit sa huli ang katapatan ay isa pa rin palang barya na pwedeng ipagpalit sa mas mataas na halaga. Tumingin siya kay Elena, naghahanap ng sagot. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang pagtulo ng luha ng matanda. Madam, is this part of your game too, bulong ni Friska? Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinag-isa niyo ba ako para lang mas madaling maibigay kay Teodoro? Hindi, Friska. Maniwala ko kayo. Hindi, Friska. Maniwala ka. Hikbi ni Elena habang dahan-dahang gumabagsak ang kanyang mga balikat. Ngunit bago pa makapagsalita si Elena, narinig nila ang tunog ng busina ng sasakyan mula sa labas. Mabilis na dumungaw si Victor sa bintana. Nandyan na ang sundo mo, Friska. Siguraduhin mong ayusin mo ang pag-arte mo sa harap ng asawa mo. Samantala sa loob ng mansyon ng mga manalastas, nagsisimula ng bumitak ang pundasyon ng alyansa ni Teodoro at Cynthia. Nakaupo si Teodoro sa kanyang library. Pinabasa ang isang anonymous email na naglalaman ng mga larawan ni Cynthia na nakikipagkita sa isang kilalang karibal ni Teodoro sa politika. Ang bawat larawan ay tila mga saksak sa ego ng lalaki. I trusted her. Madiing bulong ni Teodoro, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko daliri. Binigay ko sa kanya ang lahat at nayon pinubulsa niya ang perang para sa kampanya ko. Biglang pumasok si Cynthia sa silid, suot ang isang mamahaling seda na robe, bakas ang kumpiyansa sa kanyang muka. Teo, darling, bakit gising ka pa? May balita na ba si Victor tungkol kay Friska? Tumingala si Teodoro. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. May balita na, Cynthia. At may balita na rin ako tungkol sa savings account mo na hindi ko alam. Anong ginagawa mo sa pera ng foundation, Cynthia? Binabayaran mo ba ang proteksyon mo kapag natalo ako? Napatigil si Cynthia, ang kanyang mapanlinlang na ngiti ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang mabilis na kaba. Ang amoy ng takot ay nagsimulang mamayani sa pagitan ng dalawang traidor. Bumalik ang eksena sa safe house. Bit-bit na mga lalaking nakabonet si Friska pababa ng hagdan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang golden moment ang namayani sa isipan ni Friska. Naalala niya ang sinabi ni Lola Berta noon. Kapag ang mundo ay punong-puno na ng lason, ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging lason ka rin. Sa isang mabilis na galaw, bago pa siya maisakay sa sasakyan, hinablot ni Friska ang isang maliit na baso ng tubig sa lamesa sa labas at ibinuhos ito sa laptop na hawak ng isa sa mga lalaki. Narinig ang tunog ng pag-ugong ng kuryente sa loob ng gadget, kasunod ng paglabas ng amoy ng sunog na wire. Hayop ka! Sigaw ng lalaki habang sinusubukang buksan ang laptop na wala ng buhay. Wala na ang laptop, Victor, malamig na sabi ni Friska. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. But the files are already on the cloud. At tanging ako lang ang may hawak ng password.
Kung gusto ni Teodoro na makuha ang mga iyon, kailangan niyang panatilihin ako buhay at nasa katinuan. Napatitig si Victor kay Friska halatang hindi inasahan ang talas ng pag-iisip ng babaeng inakala nilang durog na. Ngunit sa gitna ng kanilang tensyon, isang malakas na pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa loob ng safe house, kasunod ng isang matinis na hiyaw ni Madam Elena. Anong nangyari sa loob? At sa gitna ng mist of distrust, sino ba talaga ang huling alas ni Friska ngayong? Pati ang kanyang tagapagligtas ay tila biktima rin ng pagkakataon. Ang tunay na kuta ay hindi gawa sa matatayog na pader ng mansyon, kundi sa mga kamay na pinaghawig ng parehong hapdi at sa mga pusong nagkakaisa upang ipagtanggol ang kaisa-isang taong nagbigay sa kanila ng halaga. Nanatiling matigas ang paninindigan ni Friska sa harap ni Victor, kahit na ang dulo ng baril ay tila humahalik na sa kanyang balat. Ang amoy ng sunog na kuryente mula sa nasirang laptop ay nagsilbing usok ng kanyang unang tagumpay. Ngunit ang kanyang tapang ay panandaliang nayanig nang marinig ang muling pagdaing ni Madam Elena mula sa loob ng safe house. "Madam?" Hiyaw ni Friska, ngunit mabilis siyang hinablot ni Victor sa buhok at kinaladkad patungo sa naghihintay na sasakyan. "Huwag kang maingay, Friska, wala ka nang pakialam sa matandang yon," singhal ni Victor. "Dahil sa ginawa mo sa laptop, mas lalong naging expensive ang buhay mo. Kakantahin mo sa asawa mo ang password na yan kung ayaw mong makita kung paano namin uubusin ang mga tao sa center mo?" Isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Victor kay Friska pasok sa itim na SUV. Ngunit bago pa man maipasara ang pinto, isang grupo ng mga kababaihan ang biglang lumitaw mula sa kadiliman ng eskineta. Sila ang mga nanay mula sa kalingang kababaihan, mga babaeng tinulungan ni Friska na makatakas sa kani-kanilang mga impyerno. Hawak nila ang mga sulo mga kahoy at ang pinakamatalim na sandata ang kanilang galit. "Bitawan niyo si Ma'am Friska," sigaw ni Aling Maring ang babaeng una tinulungan ni Friska noong itatag ang center. "Anong ginagawa ng mga basurang ito rito?" Bulyaw ni Victor habang pilit na binubunot ang kanyang baril. Ngunit bago pa man siya makakilos, dinaluhong na sila ng dami ng mga tao. Ang bawat kalabog sa katawan ng sasakyan ay tila ritmo ng pagbabago. Hindi natakot ang mga kababaihan sa baril. Mas takot silang mawala ang tanging taong naging ina at kapatid sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan isang golden moment, ang namayani ng maramdaman ni Friska ang isang maliit at magaspang na kamay na humahawak sa kanyang palad mula sa labas ng bintana. Ito si Saling, ang 12 taong gulang na batang iniligtas niya mula sa lansangan. "Ma'am, tumalon po kayo, kami na ang bahala sa kanila." Bulong ng bata, ang mga mata ay nagniningning sa katapangan na si Friska mismo ang nagtanim. Sa isang mabilis na pagkakataon habang abala si Victor sa pagtaboy sa mga tao, tumalon si Friska mula sa kabilang pinto ng sasakyan. Agad siyang sinalon ng mga bisig ng mga kababaihan at mabilis na itinago sa kailaliman ng kanilang maralitang komunidad. Ang mga eskinita na tila labirinto para sa mga mayayaman ay naging isang ligtas na kanlungan para kay Friska. Dinala nila si Friska sa isang maliit na dampa na amoy tuyong isda at pagmamahal. Doon dahan-dahang pinunasan ni Aling Maring ang mga sugat ni Friska. Ang haplos ng kamay na puno ng kalyo ay mas nakapagpapagaling kaysa sa anumang mamahaling gamot sa mansyon. Salamat sa inyo." Hikbi ni Friska, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng utang na loob na nararamdaman. "Ma'am, kami ang dapat magpasalamat sa inyo," sagot ni Aling Maring habang inaayos ang kumot ni Friska. "Nung kami ang nasa ilalim kayo, ang bumaba para kami ay itayo. Ngayong kayo naman ang tinatapakan, asahan ninyo ang buong komunidad ang magsisilbing lupa na sasalo sa inyo." Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng tumunog ang isang radyo sa kanto. Ang balita ay tungkol sa isang emergency sa kalingang kababaihan.
Isang banta ng pagpapasabog ang natanggap ng mga awtoridad at ang itinuturong suspect ay walang iba kundi si Frisca Manalastas, isang huling desperadong hakbang ni Teodoro upang pilitin siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Napatayo si Frisca. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pot. Gagamitin mo ang center, Teodoro. Gagamitin mo ang mga inosente. Dahan-dahang kinuha ni Frisca ang isang lumang radyo at inayos ang frequency. Alam niya ang susunod na hakbang. Ang bayanihan ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang digmaan kung saan ang mga api ang siyang magdidikta ng huling hatol. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay hindi ang oras bago ang madaling araw, kundi ang sandali kung kailan ang taong pinagalayan mo ng iyong buhay ay handang pasabugin ang bawat pangarap mo para lamang sa isang upuan sa Kapitolyo. Dahan-dahang lumabas si Frisca sa dampasuot ang isang lumang itim na hoodie na hiram mula kay Aling Maring. Ang amoy ng alikabok at ulan ay nanunuot sa kanyang katinuan habang tinatahak niya ang madilim na daan pabalik sa mansyong dati niyang itinuring na paraiso. Alam niyang ito ay isang pagpapakamatay na hakbang. Ngunit ang banta ni Teodoro sa kalingang kababaihan ay hindi niya hahayaang maging totoo. Kailangan niyang harapin ang asawa sa huling pagkakataon bago ang pinakahihintay nitong eleksyon. Pagpasok niya sa bakuran ng mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bawat anino ng mga puno ng nara ay tila mga uwak na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Isang golden moment ang namayani ng mapatingin si Frisca sa malaking wedding portrait nila ni Teodoro na nakasabit sa hallway, isang larawan ng dalawang tao. Ang tila masaya, ngunit ngayon ay nakikita niya na ito pala ay isang obra maestra ng kasinungalingan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha niya sa larawan, tila ba nagpapaalam sa babaeng naging martir sa loob ng 10 taon. Frisca, alam ko na darating ka, ang boses ni Teodoro mula sa itaas ng hagdan ay puno ng ngiting tagumpay. Nakatayo ang asawa, may hawak na baso ng mamahaling scotch. Tila ba hindi ito ang taong nagbabantang pumatay na mga inosente? Masyado kang malambot sa mga tauhan mo sa center. Iyon ang kahinaan mo na ginamit ko. Bakit, Teodoro, bakit? Kailangan mong umabot sa ganito. Ang boses ni Frisca ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng uyam. Palihim niyang pinindot ang recorder na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Ibinigay ko ang lahat sa iyo. Ang pangalan ko, ang yaman ko, ang buong pagkatao ko. Tumawa na malakas si Teodoro, isang tunog na kasing talas ng labaha. Wealth, Frisca, you were just a tool. Ginamit ko ang center mo para malinis ang mga kickback ko mula sa mga warlord. At ang banta ng bomba, isang palabas lang yon para lumabas ka. Tomorrow at the rally, I will announce that you were the one behind the embezzlement because of your mental illness. At sa oras na yon, Cynthia and I will be at the top at ikaw ay magiging isang malungkot na bahagi na lang ng kasaysayan. So inaamin mo na ikaw ang nagnakaw ng pondo at ikaw ang nagplano ng lahat ng ito para lang manalo sa eleksyon? Madiing tanong ni Frisca. Pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang tinig. Of course! Sino ba ang maniniwala sa isang asawang crazy? Lumapit si Teodoro at hinawakan ng panga ng Frisca. Ang kanyang hininga ay amoy, alak at kapangyarihan. I planned everything, from framing you to making LV betray you. Everything is under my control, Frisca. You have nothing. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frisca habang tinititigan ng asawa. Salamat, Teodoro. Salamat sa pag-amin. Bago pa makakilos si Teodoro, mabilis na tumakbo si Frisca palabas ng mansyon. Ngunit pagdating niya sa gate, naramdaman niya ang isang matinding lamig sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagkasa ng isang baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang armadong lalaki, ang isa sa mga tauhan ni Victor, ang nakatayo sa harap niya, nakaturo ang baril ng diretsyo sa kanyang noo. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay, Ma'am Frisca.
Ang malamig na boses ng lalaki ay tila isang hatol ng tadhana. Napatigil ang tibok ng puso ni Friska. Tumingala siya sa langit na punong-puno ng madidilim na ulap. Sa loob ng bulsa niya, nararamdaman niya ang init ng recorder na naglalaman ng katotohanan. Ngunit paano niya ito maibibigay sa mundo kung ang kamatayan ay nakatitig na sa kanyang mga mata? Hindi kailanman magiging sapat ang rurok ng kapangyarihan upang itago ang baho ng isang pusong matagal nang nabulok sa kasinungalingan. Tapusin mo na, Victor. Ayoko nang makita ang mukha ng babaeng yan pagdating ng bukang liwayway. Ang malamig na utos ni Teodoro ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa bakuran ng mansyon. Naramdaman ni Friska ang lamig ng dulo ng baril sa kanyang noo. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot. Ngunit sa kabila ng panganib, mas nangingibabaw ang init ng put sa kanyang dibdib. Pikit mata niyang hinawakan ng recorder sa kanyang bulsa. Kahit mamatay ako, Teodoro, hindi ka mananalo, bulong niya sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man mahila ng lalaki ang gatil, isang nakasisilaw na liwanag mula sa isang paparating na sasakyan ang biglang bumulag sa kanila. Ang tunog ng marahas na pagpreno ng gulong sa graba ay lumika ng isang makapal na alikabok. Sa gitna ng liwanag, lumabas si Madam Elena kasama ang 10 lalaking nakauniporme ng kumpanya ng seguridad. Bitawan niyo siya, ang sigaw ni Elena ay puno ng otoridad na tila ba ang langit mismo ang naguutos. Teodoro, masyado kang naging kampante sa mga asong binabayaran mo. Nakalimutan mo na yata na ako ang nagturo sa iyo kung paano humawak ng kadena. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ng mga tauhan ni Elena si Friska patungo sa kaligtasan. Wala nang nagawa si Teodoro kundi panuuri ng pag-alis ng sasakyan habang ang kanyang muka ay nababalot ng matinding takot. Ngunit alam ni Friska, hindi pa ito ang tapos. Ang tunay na labanan ay magaganap sa harap ng libu-libong tao sa Grand Rally ni Teodoro sa plaza. Makalipas ang ilang oras ang plaza ng bayan ay naging isang dagat ng mga tao. Ang bawat sulok ay puno ng mga banderitas, malalakas na kanta ng kampanya at mga taong sumisigaw ng pangalan ni Teodoro Manalastas. Sa gitna ng entablado nakatayo si Teodoro, suot ang kanyang pinakamaayos na barong, habang sa tabi niya ay si Cynthia na nakangiti ng napakatamis na tila ba siya na ang bagong unang ginang ng lalawigan. Mga kababayan ng aking asawang si Friska ay kasalukuyang nagpapagaling sa isang pasilidad. Ang boses ni Teodoro sa mikropo no ay puno ng peking pighati. Labis siyang nadebilita dahil sa stress ng paghawak sa center at sa kanyang kalituhan nagawa niyang iligaw ang pondo na dapat ay para sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, ako ang tutubos sa kanyang mga pagkakamali. Isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa mga tao. Ngunit sa gitna ng karamihan, isang anino na nakasuot ng puting-puti na bestida ang dahan-dahang naglalakad patungo sa gilid ng stage. Ito si Friska. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng dumi. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa isang uri ng katotohanang handang sumunog. Isang golden moment ang namayanay nang magtama ang paningin ni Friska at ng batang si Saling na nasa tabi ng control booth ng malaking screen. Nagpalitan sila ng isang tango, isang lihim na kasunduan sa pagitan ng dalawang taong binuo ng parehong sakit. Biglang namatay ang musika ng kampanya. Ang malaking LED screen sa likuran ni Teodoro ay kumititap kasunod ng paglabas ng isang video na hindi bahagi ng programa. Of course, sino ba ang maniniwala sa isang asawang crazy? I planned everything from framing you to making LV betray you. Ang boses ni Teodoro ay umalingaw sa bawat sulok ng plaza, kasing linaw ng kristal, kasing talas ng katotohanan. Napatigil ang bawat sigaw, bawat palakpak ay namatay. Pinalitan ng isang nakabibing katahimikan na tila ba ang buong bayan ay biglang nagising mula sa isang mahabang panaginip. Naniga si Teodoro sa gitna ng entablado.
Ang kanyang baso ng tubig ay dahan-dahang nadulas, sa kanyang kamay lumilik-a ng isang maliit na tilamsik sa sahig, na tila ba ang kanyang huling pag-asa ay tuluyan ng nabasag. Lumingon siya sa screen at dun nakita niya ang sarili niyang mukha na umaamin sa bawat kasala ng ibinibintang niya kay Friska. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Cynthia, pilit na pinapatigil ang mga technician, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang pumanhik si Friska sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa kahoy na sahig ay tila tunog ng isang hatol. Pagdating niya sa tapat ng mikropono, tinitigan niya ang kanyang asawa, hindi nang may galit, kundi may ganap na kapatawaran sa kanyang sarili dahil sa wakas malaya na siya. Teodoro, ang boses ni Friska ay mahinahon pero sapat na upang marinig ng lahat. Hindi ako ang nawawala sa katinuan. Ikaw ang nawawala sa iyong danggal. At sa gabing ito, tapos na ang iyong palabas. Sa ibaba ng stage, ang mga tao na kanina ay pumapalakpak, ngayon ay nagsisimulang sumigaw ng put. Ang dagat ng mga tao ay naging isang dambuhalang alon na handang lumamon sa mga traidor. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang malakas na tulog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa likuran. Hindi lamang ito basta aresto. May nakita ang mga awtoridad sa loob ng sasakyan ni Cynthia na mas malala pa sa pagnanakaw ng pondo. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagkapanalo ay hindi ang pagod ng pakikipaglaban, kundi ang matuklasan na ang mundong iyong ipinagtanggol ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanang hindi mo kailanman inakala. Nakatutulig ang hiyaw ng mga sirena ng pulis sa paligid ng plaza. Ngunit para kay Friska, ang lahat ng ingay ay tila nagmula sa ilalim ng malalim na tubig. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang puting bestida ay dahan-dahang hinahampas ng malamig na hangin ng gabi. Pinapanood niya kung paano kaladkarin ng mga awtoridad si Teodoro, ang lalaking minsan niyang tinawag na buhay ko, na ngayon ay tila isang basang sisiw na pilit na nagtatago ng kanyang mukha mula sa mga flash ng kamera. Friska, makinig ka sa akin. I did this for us. Manipulado lang ang video na yan. Ang hiyaw ni Teodoro ay puno ng desperasyon, isang huling pagtatangka ng gaslighting na tila ba isang lason na wala ng bisa. Hindi kumibo si Friska. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamatalim na sagot. Sa kabilang bahagi ng stage, si Cynthia ay pilit ding isinasakay sa hiwalay na sasakyan. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga tanikala na nagpabigat sa kanyang bawat galaw. Sa gitna ng kanyang pagpupumig, as may isang maliit na folder na nalaglag mula sa kanyang bag. Mabilis itong pinulot ng isang pulis, ngunit bago pa man ito mailayo, nakita ni Friska ang mansa ng tuyong dugo sa gilid ng mga papel. Ano iyan? Ang tanong ni Friska ay halos pabulong, pero sapat na upang mapalingon si Madam Elena na no'y nakatayo sa kanyang likuran. Huwag mo nang intindihin yan, Friska. Ang mahalaga ay nakuha na natin ang hustisya. Ang boses ni Madam Elena ay malambing, pero naramdaman ni Friska ang isang kakaibang lamig sa tono nito. Lumingon si Cynthia, ang kanyang muka ay puno ng pait at kabaliwan. Hustisya, Friska, tanungin mo ang tagapagligtas mo. Tanungin mo si Elena kung sino ang tunay na nagpondo sa unang kampanya ni Teodoro. 10 taon na ang nakalilipas. Tanungin mo siya kung kaninong dugo ang dumanak para makuha ang lupang kinatatayo ng center mo. Napatigil ang tibok ng puso ni Friska. Tumingin siya kay Madam Elena. Nakita niya ang panandaliang pag-igting ng panganang matanda, isang micro-expression na tila ba isang bitak sa isang perpektong porselana. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Elena ay biglang napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Madam? Bulong ni Friska, ang kanyang mga kamay ay nagsisimula na namang manginig. Nagsasabi siya ng kung ano-ano dahil sa takot, Friska. Halika na, kailangan mo nang magpahinga, sabi ni Elena habang inaalalayan si Friska pababa ng stage.
Ngunit bago pa man sila makalayo, isang matandang babae ang humarang sa kanila sa ibaba ng hagdan. Ito si Lola Berta, ang matandang mayordoma sa mansyon na matagal nang nawala matapos siyang pagbantaan ni Teodoro. Ang mukha ni Lola Berta ay puno ng mga kunot ng takot, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Ma'am Frisca, huwag kayong sasama sa kanya. Ang boses ni Lola Berta ay nanginginig. Inabot ng matanda ang isang lumang susi na may nakatali na pulang ribbon. Ito ang susi sa lumang vault sa ilalim ng center. Doon itinago ng tatay ni Teodoro ang tunay na kasulatan. Hindi si Teodoro ang pumatay sa pangarap mo, ma'am, kundi ang mga taong gumamit sa kanya simula pa noong una. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng gulo. Tiningnan ni Frisca ang susi sa kanyang palad. Naalala niya ang kanyang ama ang simpleng manging isda na nagsabing ang dagat ay may paraan para iluwa ang lahat ng dumi nito. Sa sandaling iyon, natanto ni Frisca na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ang pagbagsak ni Teodoro ay isa lamang maliit na bahagi ng isang mas malaking sumpa na dahan-dahang lumalamon sa kanyang buhay. Lumingon si Frisca kay Madam Elena. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng plaza ang mukha ni Elena ay hindi na mukha ng isang tagapagligtas, kundi isang anino na matagal nang naghihintay na mabigyan ng liwanag. Madam, may kinalaman po ba kayo sa pamilya Manalastas bago pa ako dumating? Ang tanong ni Frisca ay kasing lamig ng semento. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Dahan-dahang ngumiti si Madam Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, Frisca. Minsan mas masarap mabuhay sa loob ng isang magandang kasinungalingan. Biglang naramdaman ni Frisca ang isang matinding pag-ikot na kanyang paligid. Ang amoy ng lavender mula kay Elena ay naging kasing pait ng lason. Bago pa man siya makahingi ng saklolo, naramdaman niya ang isang matalim na tusok sa kanyang braso, isang hiringgilya na hawak ng isa sa mga tauhan ni Elena na kanina pa nakatayo sa kanyang tabi. Ang bawat pako sa krus na kaking dahan-dahang pinapasan ay nagiging mga hagdan na ngayon patungo sa rurok ng aking ganap na kalayaan. Nagising si Frisca na mabigat ang kanyang talukap at may mapait na lasa sa kanyang dila. Ang paligid ay hindi pamilyar, isang silid na amoy gamot at kasing lamig ng semento malayo sa ingay ng plaza kanina. Sa tabi ng kanyang kama nakaupo si Madam Elena Marang, yang humihigop ng tsa, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang muka na tila isang maputlang maskara ng kamatayan. Gising ka na pala, Frisca. Huwag kang mag-alala, sapat na ang itinurok nila para kumalma ang iyong isipan. Ang malambing na boses ni Elena ay tila isang haplos ng ahas sa pandinig ni Frisca. Alam mo, sayang ka. Pwede sana tayong maging magkakampi, pero gaya ng sabi ko, ang mundong ito ay para lamang sa mga marunong pumatay ng sariling damdamin. Pinilit ni Frisca na maupo kahit nanging inig ang kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang matigas na bagay sa loob ng kanyang suot na medyas, ang susing ibinigay ni Lola Berta bago siya mawala ng malay. Isang golden moment ang namayani nang maalala ni Frisca ang bawat mukha ng mga babae nga sa center. Ang kanilang mga pasasalamat at ang kanilang mga yakap ang naging mitsa ng kanyang natitirang lakas. Hindi mo makukuha ang center, Elena. Bulong ni Frisca. Ang kanyang boses ay pira-piraso pero puno ng talim. Teodoro was just a pawn, but I am the foundation. At ang pundasyon ay hindi natitibag ng lason. Tumawa ng mapait si Elena at tumayo. Foundation Frisca, the land your center sits on, was stolen from my family years ago by Teodoro's father. I only used Teodoro to get it back, and I used you to keep it clean. Ngayon, pipirmahan mo ang turnover documents na ito o sisiguraduhin kong ang mental breakdown mo ay magtatapos sa isang malungkot na trahedya. Ngunit bago pa mailapag ni Elena ang panulat, narinig ang isang marahas na kalabog sa labas ng pintuan.
Ang tunog ng mga nagmamadaling yabag ng sapatos at ang malalakas na sigaw ng mga kababaihan ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi ito mga pulis. Ito ang mga nanay mula sa komunidad sa pangunguna ni Aling Maring at bitbit ang mga legal na dokumentong matagal nang itinago ni Lola Berta. Bitawan niyo si Ma'am Friska. Ang hiyaw ni Aling Maring ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng silid. Kasunod nito ang pagpasok ng mga tunay na awtoridad na hindi kontrolado ni Elena. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinuha ni Friska ang pagkakataon. Gamit ang huling lakas, itinulak niya ang lamesa at tumayo ng matuwid sa harap ni Elena. "The game is over, madam," malamig na sabi ni Friska. "Ang susi na hawak ko ay hindi lang para sa vault. Ito ang susi sa bawat kasalanang ginawa niyo ni Teodoro 10 taon na ang nakalipas." Lola Berta kept the original titles. Ang lupa ay hindi sa iyo at lalong hindi kay Teodoro. Ito ay pag-aari ng mga taong pinagsilbihan ko. Nanginig ang mga labi ni Elena, ang kanyang kumpiyansa ay natunaw na parang kandila sa harap ng nagbabagang katotohanan. Habang pinupusasan siya ng mga pulis, lumingon si Friska sa bintana. Nakita niya ang unak sinag ng araw na dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Pagkalipas ng ilang araw sa loob ng kanyang opisina na ngayon ay malinis na mula sa presensya ni Cynthia, nilagdaan ni Friska ang kanyang huling petisyon para sa annulment. Wala nang luhang pumatak. Ang bawat dulas ng panulat sa papel ay tila tunog ng isang kadenang tuluyan ng naputol. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga masasama, kundi ang pagbawi sa sariling hininga na matagal nang ninakaw ng iba. Humarap si Friska sa malaking salamin. Hindi na niya nakita ang isang asawang martir. Ang nakita niya ay isang babaeng may mga peklat ng pagtataksil, ngunit ang mga matang nakatingin sa kanya ay nagniningning na sa ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa ningning na mga diamante o sa palakpak ng karamihan, kundi sa apoy ng katotohanan na nagpapaninga sa iyong muling pagbangon mula sa abo ng kataksilan. Nakatayo si Friska sa gitna ng kanyang opisina, hawak ang maliit na recorder na tila ba isang mainit na uling sa kanyang palad. Ang boses ni Cynthia sa recording ay tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod puno ng pait at desperasyon. Akala mo ba tapos na ang lahat, Friska? May isang tao pa na hindi mo nabibilang? Ang taong binaliwala mo para lang makasama kami sa rurok. Dahan-dahang pinatay ni Friska ang recorder. Hindi siya natakot, hindi siya nanginig. Sa halip, lumakad siya patungo sa bintana at pinanood ang mga ibon na malayang lumilipad sa labas ng kalingang kababaihan. Sa sandali ngayon natanto niya ang tinutukoy ni Cynthia. Ang tao ngayon ay hindi isang bagong kaaway, kundi si Rosa, ang kanyang kababata sa probinsya na tinalikuran niya 10 taon na ang nakalipas dahil sinabi ni na Teodoro at Cynthia na bad for the image ang pakikipagkaibigan sa isang simpleng guro. Isang golden moment ang namayani nang marinig ni Friska ang marahang kumatok sa pintuan. Hindi ito ang marahas na tunog ng otoridad o ang plastik na katok ng mga marites. Pagbukas ng pinto, bumungad ang mukha ni Rosa. Walang suot na mamahaling alahas, walang makapal na makeup. Tanging ang mga mata na puno ng tunay na pag-aalala ang naroon. "Friska," mahinang tawag ni Rosa. "Napanood ko ang balita. Nandito ako hindi dahil kailangan ko ng tulong, kundi dahil alam kong kailangan mo ng kaibigan." Naramdaman ni Friska ang pagbara ng emosyon sa kanyang lalamunan. Sa loob ng 10 taon, pinalibutan niya ang kanyang sarili ng libu-libong tao na pumapalakpak sa bawat galaw niya. Ngunit sa oras ng kanyang pagbagsak, tanging ang taong itinaboy niya ang siyang kusang bumalik. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit si Rosa.
Ang bawat luha na pumatak sa balikat ng kaibigan ay tila naghuhugas sa bawat dumi ng nakaraang dekada. Pagkalipas ng ilang buwan, muling nagbukas ang kalingang kababayhan. Wala na ang malaking tarpaulin ni Teodoro sa harap. Wala na ang mga magarbo at plastic na fundraising gala. Ang center ay muling naging isang payak na tahanan para sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng malaking puno sa garden, nakaupo si Friska kasama sina Rosa, Aling Maring at Lola Berta. Sila ang iilang tao na nanatili ang kanyang maliit na hukbo ng katotohanan. Ma'am Friska, pirma niyo na lang po ang kailangan sa bagong curriculum para sa mga bata, nakangiting sabi ni Aling Maring habang iniaabot ang isang folder. Salamat, Maring, pero wag niyo na akong tawaging ma'am, Friska na lang. Sagot niya habang inilalagay ang kanyang huling pirma. Ang bawat dulas ng panulat sa papel ay tila tunog ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na ritmo. Lumingon si Friska sa malawak na bakuran kung saan naglalaro ang mga batang ulila. Doon niya naramdaman ang ganap na kapayapaan. Wala na si Teodoro sa kanyang isipan. Ang balita tungkol sa habang buhay na pagkabilanggo nito ay tila isang malabong, aling-aungaw na lamang. Ang galit ay tuluyan ng natunaw pinalitan ng isang matatag na pagmamahal sa sarili. Alam mo, Rosa, pulong ni Friska habang nakatingin sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa langit. Dati akala ko kailangan ko ng buong mundo para maramdamang tagumpay ako. Pero ngayon sapat na sa akin ang iilang tao na nakakaalam kung paano yumakap ng walang hinihinging kapalit. Iyan ang tunay na yaman, Friska, sagot ni Rosa habang hinahawakan ang kamay ng kaibigan. Ang gabi ay dahan-dahang dumaan nang may dalang katahimikan isang katahimikan na hindi na nakakatakot kundi isang heleng nagpapatulog sa mga sugat ng kahapon. Ang kwento ni Francisca Manalastas ay hindi nagtapos sa isang madugong paghihigan, kundi sa isang matamis at tahimik na tagumpay ng pagiging totoo. Katarungan at kapayapaan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang tila perpektong mundo ni Francisca Manalastas. Ang ingay ng kampanya, ang nakakasilaw na mga flash ng kamera at ang mapanlinlang na palakpak ng wad na karamihan ay tila mga malabong alingaw-ngaw na lamang mula sa isang malayong nakaraan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng dapit hapon, nakatayo si Friska sa beranda ng kalingang kababaihan. Wala na ang malalaking tarpaulin ng politika sa harap ng center. Sa halip, isang simpleng karatula na gawa sa kahoy ang nakasabit kung saan nakasulat ang mga salitang katapatan at pag-asa. Dahan-dahan niyang inihalo ang kanyang kape. Ninanamnam ang bango ng barako na humahalo sa amoy ng mga bagong sibol na rosas sa garden. Isang taon na ang nakalipas mula nang huling pumatak ang kanyang luha dahil sa kataksilan. Ngayon ang bawat hininga niya ay puno ng gaan, tila ba ang dambuhalang bigat na pasan-pasan niya sa loob ng 10 taon ay tuluyan na ngang natunaw sa ilalim ng init ng katarungan. Friska, nakahanda na ang hapunan. Hinihintay ka na ni na Lola Berta sa loob. Ang malambing na tawag ni Rosa mula sa pintuan. Lumingon si Friska at mumiti isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Rosa at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng kanyang tapat na kaibigan. Salamat, Rosa. Salamat dahil hindi ka napagod maghintay sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ang tunay na kaibigan ay parang bituin. Hindi mo lagi nakikita, pero alam mong laging nandyan lang. Tugon ni Rosa habang sabay silang naglalakad pumasok. Sa loob ng dining hall na roon, si Aling Maring, si Saling, at ang iba pang mga babaeng naging katuwang ni Friska sa muling pagbangon ng senta. Ang tawanan nila ay tila isang heleng nagpapatulog sa anumang natitirang pait ng kahapon. Wala na si Teodoro sa kanyang isipan. Ang balitang tuluyan na itong hinatulan ng korte dahil sa mga illegal na kontrata at pagnanahaw ng pondo ay tinanggap ni Friska ng walang galit o saya.
Ito ay isang simpleng pagtatapos lamang ng isang kabanatang kailangan ng isara. Maging si Cynthia at Madam Elena ay dahan-dahan na ring nabubura sa kanyang alaala. Sila ay mga anino na nagtangkang lumamon sa kanyang liwanag. Ngunit sa huli, ang liwanag ng katotohanan ang siyang nanaig. Bago maupo para kumain, tumigil muna si Friska sa tapat ng malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang mga linya sa kanyang mukha ay mga mapa ng bawat bagyong kanyang nilagpasan. Ngunit sa likod ng bawat peklat, may isang reynang nahanap na ang kanyang tunay na trono, hindi sa loob ng isang mansyong puno ng lason, kundi sa loob ng isang pusong natutong magpatawad sa sarili bago magmahal muli. Ganap na ang paglaya ni Francisca. Hindi na siya ang asawang martir, kundi si Friska ang babaeng may-ari ng sarili niyang hininga, ang tagapagtanggol ng mga api at ang buhay na patunay na ang tunay na kanlungan ay hindi nakikita sa taas ng pader, kundi sa lalim ng katapatang ng mga taong nananatili sa iyong tabi. Ang gabi ay dahan-dahang dumaan, nang may dalang ganap na katahimikan, isang katahimikan na sa wakas ay naging kasing tamis ng kalayaan.